Isang malamig na gabi sa isang liblib na baryo sa probinsya. Mag-asawang sina Aling Maria at Mang Juan ang tahimik na namumuhay sa kanilang munting bahay. Buntis si Aling Maria sa kanilang unang anak at inaasahan nila ang pagdating ng bagong miyembro ng pamilya. Mahal na mahal nila ang isa't isa at handang-handa na sila sa bagong yugto ng kanilang buhay. Isang gabi, habang si Aling Maria ay mahimbing na natutulog, si Mang Juan ay nanatiling gising. Binabantayan ang kanyang mahal na asawa. Naupo siya sa isang bangko malapit sa bintana. Ang kanyang mga mata ay matama na nagmamasid sa kapaligiran. May kakaibang pakiramdam si Mang Juan na tila may masamang mangyayari. Bilang isang taong marunong sa sinaunang agimat at mahiwagang kakayahan, mayroon siyang kakaibang kagamitan. Isang mahiwagang bolo na kayang magmanipula ng apoy. Habang papalalim ang gabi, biglang nagkaroon ng kakaibang simoy ng hangin. Ang mga aso sa paligid ay nagsimulang mag-alulong at mag-ingay. Tila ang dilim ay naging mas makapal. Ang katahimikan ng gabi ay nabalot ng kababalaghan. Alam ni Mang Juan na may masamang nilalang na nagbabalak na sumalakay. Sa kanilang baryo, laganap ang mga kwento tungkol sa aswang. Isang halimaw na mahilig magnakaw ng mga sanggol sa sinapupunan. Hindi nagtagal, naramdaman ni Mang Juan ang paglapit ng halimaw. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang anino sa labas ng kanilang bintana. Ang aswang ay nasa kanilang bakuran, naghahanap ng paraan para makapasok. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mahiwagang bolo. Hawak-hawak ang bolo. Lumabas ng bahay si Mang Juan upang harapin ang halimaw. Bawat takbang niya ay puno ng determinasyon at tapang. Sa labas, nakita ni Mang Juan ang anyo ng aswang. Isang nilalang na may mahabang kuko at matalim na ngipin. Ang mga mata ay nagliliyab sa gutom. Nakakatakot ang anyo nito, ngunit hindi natinag si Mang Juan. "Wala kang puwang dito, halimaw!" sigaw ni Mang Juan habang hawak-hawak ang kanyang bolo na nagliliyab sa apoy. Ang apoy mula sa bolo ay nagbigay ng liwanag sa paligid na nagpatilamsik ng takot sa aswang. Ang aswang ay lumapit kay Mang Juan. Ang kanyang mga kuko ay handang manalasa. Ngunit bago pa man ito makalapit, pinakawalan ni Mang Juan ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang bolo ay nagliwanag at nag-apoy, at pinagsasayawan niya ito sa hangin, na nagdulot ng matinding takot sa aswang. Sinikap ng aswang na ikutan si Mang Juan, ngunit sinundan ito ni Mang Juan ng kanyang mga mata. Ang bawat galaw ng aswang ay kanyang binabantayan. Nang biglang sumugod ang halimaw, mabilis na umilag si Mang Juan at isang mabilis na pag-swing ng kanyang bolo ang kanyang ginawa. Ang apoy mula sa bolo ay naglalagablab, nagpatilamsik ng liwanag na nagbigay ng sandaling pagkaurong sa aswang. Sumiklab ang labanan sa pagitan ni Mang Juan at ng aswang. Ang bawat hampas ng bolo ay nag-iiwan ng marka ng apoy sa ere. Bagamat malakas at mabagsik ang aswang, hindi ito makatagal sa init ng apoy na lumalabas sa bolo ni Mang Juan. Sinikap ng halimaw na gamitin ang kanyang bilis at liksi upang maiwasan ang mga hampas ng bolo. Ngunit sa bawat pag-atake ni Mang Juan, lumalakas ang kanyang apoy.
Sa huling pagkakataon, naglunsad ng matinding hampas si Mang Juan. Sumigaw ang aswang ng malakas habang tinamaan ito ng apoy. Nagwawala ito. Nag-iikot-ikot. Ngunit sa bawat ikot nito, ang apoy ay lalong lumalakas. Tumama ang huling hampas ni Mang Juan sa katawan ng aswang. Ang apoy ay nagliyab at ang halimaw ay sumigaw sa matinding sakit. Naglaho sa isang alab ng apoy. Wala nang natira kundi ang abo ng halimaw. Pagkatapos ng laban, agad na bumalik si Mang Juan sa loob ng bahay at niyakap si Aling Maria na nagising dahil sa ingay. "Ayos ka lang ba, mahal?" tanong ni Aling Maria habang pinupunasan ang luha sa kanyang mga mata. "Oo, mahal. Huwag kang mag-alala. Wala na ang halimaw. Ligtas na tayong dalawa." Sagot ni Mang Juan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Nagpasalamat si Aling Maria sa Diyos at kay Mang Juan. Sa kabila ng panganib na dumating sa kanilang buhay, lalo pang tumibay ang kanilang pagmamahalan at pananampalataya. Alam nilang sa bawat pagsubok, lagi silang magkakasama at handang harapin ang anumang hamon. At sa wakas, dumating ang araw ng panganganak ni Aling Maria. Isang malusog na sanggol na lalaki ang isinilang at pinangalanan nila itong Juanito, hango sa pangalan ng kanyang matapang na ama. Ang kwento ng kanilang katapangan at pagmamahalan ay naging alamat sa kanilang baryo at patuloy na ikinikwento ng bawat henerasyon bilang inspirasyon sa lahat.